Yan po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik upang may hatid ng mga panibagong mensahe sa inyo. Ayan. At gagamitin natin itong card na ito. Yan, isang i-donate din ng ating mga kababayan nating OFW. Siya yung nagbayad ng payment nito dito sa card na ito. Ayan po, sa nag-donate ito. Ayan. At ako po'y nagpapasalamat sa inyo. Yan, dahil sa inyo ay nagkaroon tayo ng oracle card para sa mga taong gustong laging nakaabang sa aking mga pagbablog. Yan. Katayo ng 3. Yan. Hanggang tayo dito mga kapatid. Kukunin lang natin yung mga nalaglag. Pag marami ay hindi po natin i-required. Kailangan isa o dalawa, yun ang babasahin natin mga mensahe sa inyo. Yan. Ito. Itong victim. Yan, meron dito, itong victim na ito mga kapatid ay meron dito sa mga nanonood na sa ngayon ay nakakaramdam ng mga emosyonal na kanilang pinagdadaanan. Meron din ditong naging nabiktima sila ng anumang uri ng sexual harassment o kung ano man. Meron din ditong nabastos at nabastos sila o di kaya pinagtangkaan na gawa ng hindi maganda. Kaya yung iba dito sa mga kapanood nito ay na-trauma. Nagkaroon ng trauma. Yan. Kayo ay biktima ng pangbabastos, panghahalay. Yung iba naman ay nabiktima kayo sa mga yung tinatawag na mga kapatid, yung nabiktima kayo sa mga pag-aabuso tulad ng paninira, ganon, na nag-cause sa inyo ng stress o di kaya depression. Yan. Ito. Itong animals. Itong mensahe sa inyo, yan, dapat ang mensahe dito sa inyo, dapat alagaan ninyo ang inyong sarili. Yan, dito. At kayo naman dito sa yan, alagaan ninyo ang inyong sarili. Yung iba naman dito ay meron mahilig din sa mga alagang aso. Nag-aalaga sila ng mga aso, pusa, o di kaya yung mga yung mga hayop tulad ng mga manok na sasabungin. Ganon yung mga nila, mga pet lovers sila dito sa mga makaka-resonate. Sila dito ay yung bagay, yung mga alaga nilang aso o pusa, yun po ang source of happiness nila. Pag yan po ay galing sila sa trabaho o di kaya pagbungad nila sa bahay nila, parang nawawala yung stress nila o pagod nila pag nakikita nila ang kanilang mga alagang aso o di kaya pusa, mga manok o kung anumang mga inaalagaan nilang mga alagang hayop, mga pet lover itong mga ito. Yan. At wag po kayo magpapalamon sa emosyon kung kayo ay nagkakaroon ng pag-aabuso. Yan. O nagkaroon kayo ng abuse mga kapatid, na inabuso ang inyong pagkalalaki, ang pagkababae. Yan. Itong banishment. Yan, itong banishment. Wag po kayo dito sa barahang ito. Yan. Nakakaramdam po yung taong ito sa mga yon, yung mga makaka-resonate nito. Mayroon pong mga kalungkutang pinagdadaanan o mga problema sa ngayon na gusto nilang solusyonan o di kaya gusto nilang matuldukan yung mga problemang dinadala nila ngayon. Ayan, maaring meron sa inyo dito yung nai-stress o di kaya nagwo-worry kayo sa mga bagay-bagay na mangyayari sa inyong kasalukuyan at mga hinaharap na mga panahon o anumang araw. Yan, kayo po ay nalungkot, na-depress, na-stress man yan, kayo dito. Yan, wag po kayo magpapalamon sa kalungkutan mga kapatid.
Yan, tulungan po ninyo ang inyong sarili na labanan yung mga bagay na yan. Yan. Huwag po kayong palamon sa lungkot. Pag kayo ay nalulungkot at wala kayong trabaho, magala-gala kayo, maglibang-libang, magsulat. Yan. Earth disaster. Sa ngayon ay ang naano ko dito, nababibes ko dito, sa ngayong taon, meron ditong 3 o 4 na bagyo na sunod-sunod na darating dito sa ating bansa. Yan, 4 na bagyo. Ayan, simula ngayong July hanggang sa December. Yan, 4 na bagyo ito. Itong earth disaster na dadating dito sa Pilipinas. Yan. Sana wag naman masyadong malakas yung dadating na mga bagyong ito dahil napakahirap po mga kapatid pag nasalanta po ng bagyo ang ating lugar. Yan, apektado po lahat ng mga bahay, mga ari-arian ninyo yan, mga tanim, apektado po yan. Meron po mga landslide, baha, hindi kaya meron din namang nasisira yung mga bahay nila dahil sa bagyo. Sana naman po ay yung mga bagyong dadating dito sa atin, kung ano man sa loob ng 4 o 5 klaseng bagyo na ito, sana wag naman po masyadong kalakasan o malakas na signal, o wag naman po sana signal number 3, signal number 4, wag po naman sana ganung kalakas na bagyo. Yung sakto lang din dapat na manalangin tayo na ang bagyo ay lumihis sa ating bansa. Yan, doon yan, sana doon tatama yan sa mga lugar na alam nating mga mayayaman. Wag dito sa atin dahil hindi po mahirap po pag nadaanan tayo ng bagyo. Yan. Dalaw. Meron dito na merong hinaharap na kaso. Yan. O di kaya merong pinaglalabang kaso tulad ng lupa, ari-arian. Yan, na dinadaan sa korte ngayon. Yan, na lagi silang nag-aasunto kung sino yung mananalo. Tulad ng sa hindi pagkakunawaan sa lupa, meron ditong about sa mga kabit na merong sa kaso. Yan, kinasuhan sila, kinasuhan yung kumpanya, kinasuhan yung tao dahil nakapatay, kinasuhan yung tao dahil tinaga niya yung mga kainuman niya o kung ano man, kinasuhan dahil sinuntok yung tao. Ayan, meron ditong mga tao na nahaharap ngayon sa kaso. Ayan, sa mga tao na agrabyado dito o na biktima ng mga kung anumang uri ng mga krimen, ay mahahatulan itong mga ito. Magtatagumpay kayo dito at mananalo kayo dito yung mga inagrabyadong tao. Yan. Sige po, patuloy po siguro itong kaso na ito sa nalabanan ninyo sa korte sa mga makakaresonate nito. Tulad ng mga bata na hindi sinistintuhan ng kanilang ama o ina, ay pwede pong kasuhan yan. Marami pong mga dyan. O inagaw yung ari-arian, inagaw yung asawa, sumakabilang bahay, ay kinasuhan, ay dito sila hahanap sa korte. Yan. Tinanan yung anak na minor de edad, ay talagang kakasuhan kayo dyan pag ganyan mga kapatid. Yan. Ito. Health issues. Yan sa mga laging busy dyan sa trabaho. Yan ha. At saka yung mga taong bisyuhan dyan, laging nagiinom, laging nagsisigarilyo. Kaya wag po kayong pakampante mga kapatid pag alam po ninyong medyo po hindi po magandang pakiramdam ng inyong katawan, ay magpakonsulta po kayo dapat sa doktor. Yan. Magpakonsulta kayo o di kaya magpa-check up din kayo dahil hindi niyo alam yung karamdaman pala ninyo niyan ay malala na pala. Yan yung health issue, baka kayo magkaroon ng sakit sa baga, magkaroon kayo ng hika. Mahirap kayo matunawan, nagkaroon kayo ng acid reflux, nagkaroon na kayo ng anxiety, depression o kung ano man, dapat magpa-check up po kayo mga kapatid. Yan. Para malunasan po ang inyong sakit na ito na inyong dinadamdam, kung ano man ito. Yan.
May bumaliktad. At kung ano naman sa susunod ay magdadagdag tayo ng mga card pag tayo ay nakapag-ipon-ipon ulit. Yan ng mga sa mga client natin na nagpapa-reading. Yan, yung mga payment nila minsan ay ina-avail ko rin ng mga cards. Yung iba naman ay may mga donation din sila. Dinadagdagan ko na lang din. Tatlo itong nature worship. Ayan, kung kayo po ay ito sa nature, kung kayo po ay nakakaramdam ng stress kayo, depression, subukan ninyong mag-outing sa mga resort, sa mga kilalang mga yung mga paliguan. Yan, tulad dito sa amin, sa mga kilala dito, Malumpati, yan, yung Bungan-Bungan doon sa Libertad, Malumpati dito sa Pandan, basta mga resort yan na nakakatanggal ng inyong stress. Yan, kasi po malaki pong tulong din minsan yung itong pagliligo o pamamasyal sa mga magagandang tanawin. Yan, yung nature. Mamasyal ka, mawawala yung stress mo. Yan, isa din kasi yan sa stress reliever, mga kapatid. Race of civilization. Ayan. Meron ditong nangangarap na gusto makapagpunta ng ibang bansa, makapag-abroad, makapag-travel, makapaggala sa ibang bansa. Ayan. Meron ditong gustong magtrabaho na mag-a-apply sa ibang bansa na sila ay magkaroon ng permanenteng trabaho upang magkaroon sila ng stable na sahod, mabibigyan ng mga magandang pangangailangan yung mga anak nila, stable financially yung mga, at mabibigay yung mga gusto ng kanilang mga anak, asawa, pamilya. Yan, dito. Magustong mag-apply dito. Yung iba naman ng mga Pilipino gustong mag-apply sa abroad tulad ng mga caregiver. Isa din yan. Doktor, nurse. Yan, gustong mag-apply kasi pag naandun kasi sa ibang bansa, mga kapatid, doble-doble yung ang kinikita nila ay doble-doble. Yan, di sa atin dito isa lang, doon triple, yan, o doble pa yung kita ng dollar. $1 doon, 50 pesos din dito. Kaya minsan naisipan ng iba na makapag-abroad para makipagsapalaran doon para maiahon ang kanilang pamilya sa kahirapan. Ayan po. Itong religious devotion. Yan. Itong religious devotion na ito, yan, kung kayo ay ang sabi naman dito ng barahang ito, yan, kung kayo ay busy din minsan, dapat pagtuunan din ninyo ng pansin ang magsimba din kayo para kahit papano ay maalala din ninyo ang ating Panginoon. Hindi naman porket may iba kasing tao, porket busy na sa trabaho, malaki na yung kinikita, hindi na nila inaalala ang ating Panginoon. Ang sabi niya dito sa religious devotion, kahit anong busy ninyo, yan, isang beses lang naman sa isang linggo yan, wala naman sigurong isang oras ang misa sa ating simbahan, ay ugaliin po ninyong magsimba at magpasalamat sa kung ano ang merong natanggap ninyo. Kung ano man ang mga bagay na natanggap ninyo ngayon, galing yan sa ating Panginoon na blessing sa inyo. Kaya dapat wag po ninyong kalimutan na magpasalamat parati araw-araw, kahit na sa pagising, sa pagtulog, yan, kahit nga sa pumunta kayo kung saan man, lagi po kayong manalangin, mga kapatid, para kayo ay ilayo sa anumang uri ng kapahamakan at iligtas din. Manalangin din kayo at magpasalamat palagi sa ating Panginoon dahil ang lahat ng mga ibinigay sa inyo ay galing po yan sa Kanya, ipinadaan niya sa ibang tao. Ayan po. Marami pong pamamaraan ang ating Panginoon na
para kayo ay mabigyan ng ano, mabigay yung mga needs ninyo. Minsan may mga tumutulong sa inyo na mga kung sino man dyan, mga charity, vlogger o kung ano man. Panginoon po ang nagturo niyan sa kanila na kayo ay tulungan. Parang bumulong sa kanila na ganito, tulungan nyo yung tao na yan para makaahon sa hirap, gumaling ang kaniyang karamdaman. Ganon mga kapatid. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pa lang ang ating nabababang baraha. Instruction. Instruction. Yan sa mga ano diyan, sa mga kung ano yung mga itinuro sa inyo, yan lalo sa mga trabaho, kung ano yung mga itinuro ng mga boss ninyo, yung mga nakakataas sa inyo na alam ninyong para sa inyo yan at hindi ninyo ikapapahamak, yan po ay susundin po ninyo yan, lalo na yung mga instruction o payo ng inyong mga magulang, para din naman sa inyo yan, para din naman sa ikabubuti ninyo, dahil ina-advisean kayo ng inyong magulang, na isa din dito pag ina-advisean kayo ng magulang na dahil ayaw nilang mapasama kayo. Sino ba namang magulang na mapapasama yung kanilang mga anak, di ba? Kaya tinuturuan kayo ng magaganda para umayos at gumanda ang inyong pamumuhay. Yan. Kung ano yung mga magagandang itinuro sa inyo, gawin ninyong aral yan at baunin ninyo hanggang sa inyong pagtanda. Mga kapatid, itong instruction yan ng inyong teacher, mentor, master o academic, yan yung ano dito, yung mga magagandang naituro sa inyo. Yan, sundin ninyo mga kapatid para hindi kayo mapahamak mga kapatid. Yan yung masasabi ko lang sa inyo. Wala kasi akong ginagawa ngayon at naisipan ko lang mag-vlog. Ice disaster. Doon sa mga ano ngayon, sa mga nasa ibang bansa, yan na sa mga ano, sa mga lugar na may mga ice o snow tulad ng mga Summit, Amerika. Sa ngayon mga kapatid ay meron talaga doon na umuulan na talaga ng snow sa panahon ngayon dahil sa pagpatak ng buwan ng September. Yan ay diyan na po nagsisimula yung taglamig. Yan na po ay makakaramdam na po yung mga naninirahan diyan sa mga tulad ng mga taga-ibang bansa na merong klima na merong snow. Yan. Dito sa Amerika, Australia man yan, sa basta sa ano, sa lugar na ano ng yelo. Hindi ko kasi kabisado yung mga lugar na yan sa ibang bansa. Yan. Makakaramdam sila ng matinding taglamig talaga. Ice disaster, merong umuulan talaga ng snow diyan sa lugar na yan, kung saan man yan sila naroroon. Yan. Makakapal yung mga jacket na sinusuot nila. May mga hood yan, may mga hood pa na mga makakapal, sombrero na makakapal, damit na mga makakapal para hindi sila mapasok ng lamig sa katawan. Yan. Distraction. Yan. Distraction, foul, full destroyer, saboteur, at helpless maiden. Distraction. Yan. Itong mga iwasan po ninyo. Itong kumbaga dito sa mensahe ng barahang ito, iwasan po ninyo yung magiging magalitin, laging naiinis, nagagalit kayo ng walang dahilan. Iwasan po ninyo ito. Kontrolin po ninyo ang inyong ugaling ganyan para hindi po sumabog ang inyong emosyon at
makapagbitaw ng mga salitang mga masasakit para hindi po sumama yung loob ng mga taong inyong pinagsabihan ng hindi maganda. Yan mga kapatid, iwasan ninyo ito. Kung ano man yung galit na namumuo sa puso at isip ninyo, iwasan ninyo yan para maging para hindi po lumaki ang gulo. Yan. Hulog. Itong devil. Itong devil na ito, yan. Dark magic, possess, exorcist, o curse. Yan, ito. Yan yung mga mensahe. Kung kayo man ay mga nakakaramdam nito sa mga mensaheng ito na dark magic, possess, nakakaramdam ng mga nasasaniban, yung mga taong sinasaniban, na merong nakakaramdam ng mga black magic, exorcist, o di kaya mga curse, ay ipabaklas po ninyo yan sa mga legit na ritualista, mga kapatid. Sa mga legit, yan. Diyan po ninyo ipabaklas ang inyong mga karamdaman, mga kapatid, para matanggal na yan yung mga blockage, kung yung mga binlock sa inyo dyan. Yan yung mga mensahe. Last one, mga kapatid. Abusive relationship. Ayan, abusive relationship, meron ditong sinasaktan, ginugulpi, pinagsasabihan ng masasakit na salita na nagkakaapekto sa nagkakaroon ng apekto sa kanyang pag-iisip, o di kaya nagkakaroon siya ng emotional problem. Yan, sinusuntok siya, inaaway, o di kaya pinagsasabihan ng mga masasakit na salita o mga sumbat, yung mga merong magkarelasyon dito na makaka-resonate dito. Yan ang masasabi ko. Yan yung pag hindi na magandang, ma-advise ko lang dito. Pag hindi na po maganda o healthy ang inyong relationship, na sinasaktan kayo at ginugulpi kayo ng inyong asawa, o di kaya hinihigpitan na kayo, o di kaya hindi na maganda yung trato sa inyo, yan, kayo nagkakaroon ng pasa, bukol, black eye, kung ano man yan, ay hindi naman po pwede naman po kayong umalis sa relation na ganyan kung alam ninyong toxic na, mga kapatid. Lalo't lalo na kung impyerno yung naranasan mo dyan sa lalaki na yan o sa babae na yan, nakakaranas ka ng abusive relationship, at hindi naman po pwede naman po kayong lumabas sa inyong relasyon na yan. Pwede ninyong hiwalayan yan, kung lalo't lalo na kung hindi kayo kasal at wala kayong pinirmahan sa batas o sa mga kasal, yan, wala kayong pinirmahan, pwede naman ninyong hiwalayan yan pag alam ninyong toxic na, mga kapatid, yung ang mga nangyayari sa inyo na ito para sa inyong ikabubuti. Kasi pag ganyan na nakakaranas kayo ng pang-aabuso, ginugulpi kayo, sinusuntok kayo, nagkakaroon kayo ng pasa, ay hindi ka magiging masaya sa ganyan, habang mamimiligro ang iyong buhay pag ganyan. Para kang nakakulong sa isang impyerno na puro sakit yung pinagagagawa sa inyo. Kaya pag alam ninyong hindi maganda na, ang ma-advise ko dito, pwede naman ninyong hiwalayan yan kapag alam ninyong toxic ang relasyon na inyong nararanasan sa ngayon. Ito yung last, ritual sacrifice. Yan. Lahat naman ng tao dito na makakaranas dito sa The Devil, yan, nakakaranas dito ng black magic, yan, kulam, barang, kung ano man, ginawan ka dito ng ritual sacrifice para tumalab ito sa iyo. Yung mga ritual na curses, possess, exorcist at dark magic. Yan. Itong ritual sacrifice, ginawan ka talaga ng sakit dito sa ritual sacrifice dito, na ikaw ay magkasakit, sasakit ang ulo mo, ipa-check up mo naman sa doktor, normal naman. Pagdating mo naman dun sa doktor na ipa-BP ka, normal naman. Pag ikaw naman ay nakakaramdam ng pananakit ng batok, pag binipi mo sa bahay ninyo mataas, pagdating mo sa ospital normal naman.
yan po ay ginawan po kayo ng ritual niyan. Yung minsan ay sumasakit yung tiyan ninyo na hindi maintindihan, minsan ay namimilipit yung sakit, minsan nakakaramdam kayo ng tusok, minsan naman po ay parang nagiging sumasama po yung pakiramdam ninyo, wala po kayong ganang magtrabaho, wala po kayong ganang makipaghalubilo sa iba, lagi ka na lang naiinis sa mga maliliit na bagay. Yan po ay ginawan po kayo ng ritual. Yan, marami po kasing uri ng ritual mga kapatid na pwedeng ipataw sa isang taong gusto nilang biktimahin at bigyan ng pasakit sa kanilang biktima. Kalimitan mga kapatid, yung mga nagpapakulam dyan sa mga tao, yan yung mga taong may mga galit sa kanilang puso. Yan mga kapatid. Ang tao naman mga kapatid, nakadepende po yan sa estado na kung ano yung mga kasalanan yan kaya hindi sila kinukulam. Hindi naman po lahat ng mga kinukulam ay walang kasalanan mga kapatid. Meron din yung iba, meron ding kaya sila kinulam, meron ding may hindi ginawa sa kanilang kapwa kaya sila ipinakulam. Yan. Binayaran yung mangkukulam ng 50,000 sa panahon ngayon mga kapatid. Mahal na ngayon magpakulam. Kung wala kang 50,000, 70,000, 30,000, hindi yan isasagawa ng mangkukulam yung ritual na yan upang bigyan pasakit yung tao. Kasi sa panahon ngayon mga kapatid, buhay din ng mangkukulam ang nakasalalay diyan. Pag nahuli yan ng isang faith healer o mga manggagamot, yung mga espiritu ng mangkukulam na yan, ay talagang madadala yan. Sa totoo lang mga kapatid, talagang makakastigo yung mga yan. Kaya buhay rin ng nakataya dyan tulad ng mga manggagamot. Ang isang paa rin ng mga manggagamot ay nasa hukay din. Ganon din yung mga mangkukulam na yan mga kapatid. Kaya yung mga yan ay minsan yung pangkukulam ngayon ginagawa na nilang negosyo dahil sa hirap ng buhay. Yan yung mga taong hindi marunong magbanat ng buto. Gusto nila yung easy money lang. Yan. Mag-chat ko, bayaran mo ako ng 30,000 o ano ko yan, ganyan. Yan po yung mga pangkukulam niyan mga kapatid ay meron pong sumpa yan mga kapatid. Kung ano yung itinanim mo sa iyong kapwa, ganun din ang babalik sa kanila. Yan, kung mabuti ay mas lalo ka pang pinagpapala mga kapatid. Kaya iwasan po ninyong magpagawa ng mga ganyan. Wala pong may dudulot na mabuti yan mga kapatid. Tignan mo, kalimitan yung mga nagpapakulam ngayon. Nauubos ang pera. Sa totoo, kalimitan mga kapatid. Dating milyonaryo, nauubos ang pera. Paano yung pera nila, imbis na igastos nila, igastos nila yung pera, imbis na inegosyo nila yung pera, andun na pupunta sa mangkukulam. Pinipirahan pa ng mangkukulam yung mga taong yun na nagpapakulam sa kanila. Ay sino ang yayaman? Yung mangkukulam. Kasi imbis na yung pera ninyo i-focus ninyo sa negosyo ninyo dyan o kung ano man yung mga pinagkakaabalahan ninyo, wala na andun sa mangkukulam. Yung tao na nagpapakulam nagkakanda hirap-hirap kung saan kukuha ng pambayad. Lalo na yung mga mangkukulam na luko-luko din na pag alam nilang mapera yung tao, sinasamantala. Naubos ang pera ng isang tao. Yan, imbis na pambili na nila ng bigas, na andun na sa mangkukulam binibigay ang pera. Kaya kalimitan ganun ang nangyari. Kaya wag po ninyong wag po kayong gumawa ng mga ganyang bagay kasi hindi po yan nakabubuti. Yan. Wala pong yumayamang tao na nagpapakulam. Wala pong yumayaman. Imbis na inegosyo ninyo yung pera na 100,000, 150,000, mas maganda pang lumago kaysa ibayad dito sa mangkukulam na wala namang kasiguraduhan kung yan ba ay ginawa nilang ritual na yan o di kaya ginawa nila yung ritual na yan na binayaran niyo ng 100,000 o di kaya ginastos lang nila yung yung inyong pera na ibinayad sa kanila. Ayan po mga kapatid. Kung totoong nagre-ritual yung mga yan, nagpapakita yan ng kanilang mukha. Yan, through video call. Pero pag kayo ay tumawag dyan sa taong yan at hindi nagpakita ng mukha, magduda na kayo. Sa totoo lang mga kapatid, hindi legit yan. Scammer yung mga yan. Yan ang masasabi ko sa inyo. Ayan, at hanggang dito na lang at God bless us all. Ingat po tayo palagi.